Di na bago sa girian sa pagitan ng Pilipinas at China sa katubigang nakapaligid sa Scarborough Shoal si Captain Alvin Dagalea na siyang commanding officer ng BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking patrol vessel ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Bago pa niya pamunuan ang Teresa Magbanwa, siya din ang kapitan ng BRP Suluan, ang Coast Guard vessel na ilang beses nang binuntutan at itinaboy ng mga Chinese PLA Navy at Coast Guard mula sa Scarborough. When I was still the commanding officer of BRP Suluan, ang usual area of operation namin is the Bajo de Masinloc. We really experienced the aggressive action sometimes by the Chinese Coast Guard and the Chinese Navy. Conduct sila ng maneuvers, dangerous maneuvers sa ating mga barko. Ang Teresa Magbanwa ay may sugat na din mula sa banggaan sa teritoryo. Noong 2024, naistasyon ang barko sa Sabina o Escoda Shoal sa Spratlys ng 5 buwan upang pigilan ang reclamation activities doon ng China. Pagsapit ng Independence Day ng June 12 ng taong iyon, nagsagawa ng flag raising ceremony ang Coast Guard sa Sabina Shoal, bagay na kinagalit ng Beijing. Kaya't sunod-sunod na water cannon at ramming ang ginawa ng Chinese ships laban sa Philippine Coast Guard vessels. Dito sa tinatawag na Port Bao, binangga ng China Coast Guard vessel noong 2024 itong BRP Teresa Magbanwa. Nabutas halos kasing laki ng tao itong freeboard ng barko, pati yung railings nasira. Pero lahat ng yan nakumpuni na. Ang nakikita nyo ngayon ay ang mas pinalakas na BRP Teresa Magbanwa. Bakit? Dahil kasali na ito sa mga naval drills sa West Philippine Sea kasama ang mga kalyadong bansa tulad ng Amerika, Australia at Japan. Dati kasi ang Philippine Navy lang mula sa AFP ang kasali sa mga naval drills dito sa West Philippine Sea. Pero simula 2025, ang Coast Guard kasali na din. Mga 75 kilometro lang mula sa Scarborough, nag-ensayo ang Teresa Magbanwa ng palitan ng radio communications sa destroyer ng Amerika na USS Dewey at ng Australia na HMAS Toowoomba. Pati sa formation kasali ito, gayon din ang bagong warship ng Philippine Navy na BRP Diego Silang na kinomisyon sa serbisyo noong Disyembre. Kasali din ang fighter jets na FA-50 ng Philippine Air Force, gayon din ang Super Tucano at Sokol choppers nito. At tulad ng inaasahan, nakabantay muli ang Beijing. Namataan ng Philippine Coast Guard ang dalawang Chinese PLA Navy na may layong 5 nautical miles or about 10 kilometers mula dito sa BRP Teresa Magbanwa. Yan ay habang ginagawa ang division tactics na parte ng naval drills sa pagitan ng tatlong bansa ng Pilipinas, Amerika at Australia. Ang areang ito kasi ay malapit sa Scarborough Shoal. Tuloy-tuloy naman ang ating naging activity. Hindi naman sila nagbigay ng distraction sa atin. So far wala naman silang radio challenge sa atin. They are shadowing us. We are within our exclusive economic zone. So, free naman lahat yun sa navigation. Ang war games na ito ay nakakapagpalakas ng loob ng Philippine Coast Guard sa kabila ng pagpanig ng ilang senador at politiko sa China. Lahat naman sila high moral. This is a part of our learning process, not only because of our equipment that we have, but also on our part, being a Filipino. Kasi sa maging parte ng mga ganitong klaseng exercise na kasama yung ating mga malalaking at saka malalakas na bansa ay isang karangalan para sa Coast Guard. Para maipakita din natin yung ating galing, yung ating capability, yung ating kakayanan sa pagkandak ng operation pagdating sa dagat. Para sa mga tanod, baybayin at kawal ng karagatan, ang sukatan ng husay ay hindi lamang ang lakas ng armas, kundi ang buong loob na ipagtanggol ang teritoryo at ang bandila. Mula dito sa karagatang malapit sa Scarborough o Bajo de Masinloc, Lois Calderon, Newswatch Plus.